Noong October 1999 sa London, ang batang si Zoya ay nagsasanay ng martial arts kasama ang kanyang ama na si Rihan Nazar. Pangarap ni Zoya sa paglaki niya na maging mahusay na sundalo. Ipinangaral ni Rihan sa kanya na ang pagiging sundalo ay hindi madali, kailangan malakas ang loob mong pumatay ng masasamang tao kung kinakailangan. Itinuro niya rin na ang taong pumapatay ng walang dahilan ay hindi matatawag na sundalo kundi isang terorista. Si Rihan Nazar ay isang ISI agent ng Pakistan na ipinadala sa London para sa isang misyon. Nang umalis na sila pagkatapos mag-almusal, may naiwan si Rihan sa loob ng bahay kaya inutusan niya si Zoya na kunin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasaksihan ni Zoya ang biglaang pagsabog ng sasakyan na agad kumitil sa buhay ng kanyang ama. Matapos ang libing, binisita siya ng protege ng kanyang ama na si Ate Shriman. Pinangako ni Riman sa kanya na aalagaan niya siya na parang kapatid. Kinumbinsi niya rin si Zoya na sumapi bilang ISI agent at sundan ang yapak ng kanyang ama dahil naniniwala daw siya na ang India ang may pakana sa pagkamatay ng kanyang ama. Lumipat ang eksena sa ilang taong lumipas. Pinakilala tayo sa ating bida na si Avinash Singh Rathore o mas kilala sa bansag na Tiger. Inatasan siya para sa isang misyon ng bagong road chief na si Maithili Menon upang iligtas ang dating handler ni Tiger na si Gopi Arya na nahuli sa Afghanistan matapos subukang mag-extract ng mga impormasyon mula sa Taliban tungkol sa isang misyon na pinaplano sa Pakistan. Agad nagtungo si Tiger sa nasabing lugar para iligtas ang matalik na kaibigan at naabutan niya doon si Gopi na walang awang binubugbog ng mga terorista. Walang pag-aalinlangan sinagip niya ang kaibigan at binugbog ang mga terorista. Pero sa dami nila, kinailangan ni Tiger tumakbo gamit ang motorsiklo kaya humantong ito sa matinding habulan. Isang helicopter ang dumating para kunin si Gopi, habang ipinagpatuloy ni Tiger ilihis ang atensyon ng mga humahabol na terorista. Sa loob ng chopper, si Gopi ay naghihingalo na dahil sa matinding pinsala na tinamo. Pero bago mamatay, ibinunyag ni Gopi na may isang traidor na ahente sa kanilang ahensya na naglalayong sirain ang India. Ang ahente na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang kanyang asawa, si Zoya. At pagkatapos nun binawian na ng buhay si Gopi. Kinabukasan, si Tiger ay dumating na sa kanilang tahanan sa Austria. Nasalubong ni Tiger ang kanyang anak na si Junior na ginagamot ng doktor. Pinaliwanag ni Zoya na ilang araw nang nilalagnat ang kanilang anak kaya nagpatawag siya ng doktor. Pagkaalis ng doktor, niyakap ni Zoya si Tiger at pinahayag ang pakikiramay dahil sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigang si Gopi. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Tiger sa sinabi ni Gopi na si Zoya ay traidor dahil para sa kanya imposible itong magawa ng kanyang asawa. Isang umaga habang nanunood sila sa telebisyon, napanood nila sa balita na ang punong ministro ng Pakistan ay nagpahayag ng talumpati. Ayon sa kanyang pahayag ay plano niyang ipagkasundo ang Pakistan at India kung saan iwawaksi niya ang napipintong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Lubos na sumang-ayon si Tiger sa ideya ng punong ministro, habang si Zoya naman ay tila hindi nagustuhan ang balita. Kinalaunan sa gabing yun, si Tiger ay kinontak muli ng road chief para sa panibago na namang misyon. Nakiusap siya kay Tiger na iligtas nito ang isa pang RAW agent na si Gibran Sheikh na kasalukuyang nasa Russia. Si Gibran ay napaka-importanteng ahente dahil dala-dala nito ang mga secret Indian documents. Para sa kapakanan ng kanyang bansa, walang pag-aalinlangang tinanggap ni Tiger ang misyon. Kinabukasan makikita natin si Tiger na nasa St. Petersburg na at nagbabalat kayo bilang isang gangster para tiktikan at protektahan ang nasabing ahente. Batid din ni Agent Gibran na ginagwardyahan siya ni Tiger kaya malaya siyang pumunta kung saan niya gusto, hanggang sa sumakay siya ng bus at may isang hitman na tumarget sa kanya. Pero syempre, mas naunang napatay ni Tiger ang hitman bago pa nito magalaw ang ahente. Isa na namang hitman ang sinubukang patayin ng ahente, ngunit inunahan at tinapos na ito ni Tiger. Hindi nagtagal habang tumatakas si Tiger at ang ahente, isa pang hitman ang umatake sa kanila sakay ng motorsiklo.
Nang tanggalin nito ang kanyang helmet, ito pala ay si Zoya at tuluyang nakumbinsi si Tiger na tama nga ang sinabi ni Gopi sa kanya. Si Zoya pala ay isang double agent na nagpapanggap na nauugnay sa Raw, ngunit lihim palang nagtatrabaho para sa ISI. Hindi magawang kalabitin ni Tiger ang gatilyo at nagpa siya na lang tumakbo. Nagawang mapatakas ni Tiger ang ahente sa pamamagitan ng tren habang inakit niya si Zoya patungo sa isang tunnel. Sa puntong ito nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa hanggang sa ibunyag na nga ni Tiger ang kanyang sarili kay Zoya. Maluhaluhang tinanong ni Tiger ang kanyang asawa kung bakit niya ito nagawa, kaya ipinaliwanag ni Zoya na mali ang inaakala niya at nagawa niya lang daw ito dahil wala siyang choice. Tatapusin na sana ni Tiger si Zoya nang biglang may humampas sa kanya sa likuran at nawalan siya ng malay. Pagkatapos nagising siya sa isang warehouse na nakagapos na sa upuan. Isang projector ang bumukas na ipinapakita si Ate Shriman, kasama si Zoya at anak nilang may sakit. Nagwika si Zoya kay Riman na hindi na dapat nila dinamay si Tiger. Nagtatakang tinanong ni Tiger si Zoya kung bakit niya ito ginagawa at ano ang motibo niya. Sinagot ito ni Riman na sinasabing ginagawa ito ni Zoya para sa kanilang anak na si Junior. At para mas maintindihan ito ni Tiger ay nagbahagi siya ng kwento. Lumipat ang eksena sa 12 taong nakaraan, kung saan isang historic peace summit sa pagitan ng India at Pakistan ang gaganapin sa Vienna, Austria, sa pangunguna ni Pakistani ISI Chief D.G. Riaz at Indian Chief of Army Staff General Ribeiro. Sa panahong ito si Riman pa ang Deputy Director ng ISI at tutol siya sa anumang pagtatangka ng India at Pakistan na gumawa ng anumang pag-unlad tungo sa kapayapaan o normal na relasyon. Ibinunyag na pinaplano ni Riman idiskaril ang napipintong kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng India at Pakistan na magaganap sa Vienna sa pamamagitan ng pagpaslang kay General Ribeiro. Si Zoya ang inatasan niya sa misyon na paslangin ng general pero tinanggihan nito ni Zoya na sinasabing nagtatrabaho siya para sa kapakanan ng Pakistan at hindi kay Riman. Dahil sa pagtanggi niya ay ikinulong siya pansamantala ni Roman sa isang silid. Ngunit lingid sa kaalaman ni Roman ay palihim na palang nakontak ni Zoya ang Indian secret agent, kung saan ang nakasagot nito ay walang iba kundi si Tiger, na narinig ang lahat ng masamang balak ni Riman. Dahil dito agad na umaksyon si Tiger at inutusan ang lahat ng tropa na protektahan si General Ribeiro. Ang buntis na asawa ni Riman na si Shaheen Beg ay nagmungkahi na siya na lang ang gagawa ng misyon na paslangin ang general. Sa pagdating ng general, naghanda na si Shaheen sa kanyang pwesto at nagkaroon ng shootout sa pagitan ni Shaheen at mga tauhan ni Tiger hanggang sa hindi inaasahang napatay ni Tiger si Shaheen at nailigtas ang general. Kalaunan si Riman ay inaresto ngunit itinanggi na may kinalaman ang kanyang mga ahente sa plano niyang ito. Bilang parusa ay pinatalsik siya sa ahensya at nahatulang makulong sa loob ng 10 taon. Dahil dito mas umigting ang pagkamuhi ni Roman sa India lalong-lalo na kay Tiger na pumatay sa buntis niyang asawa. Balik sa kasalukuyan, ibinunyag ni Riman na wala talagang sakit ang kanyang anak. Sinadya niya lang turukan ang kanilang anak ng nakamamatay na virus upang makontrol niya silang dalawa ni Zoya sa leeg. Dagdag niya pa na hawak niya ang bakuna para sa kanilang anak at kung hindi mababakunahan si Junior sa loob ng 2 linggo ay ikamamatay nito. Maliwanag na ngayon na ito ang rason sa pagtatraidor ni Zoya, at ngayon ay plano ring kumbinsihin ni Riman si Tiger. Kapag hindi sumunod si Tiger, hindi nila makukuha ang bakuna para sa kanilang anak. Dahil dito walang choice si Tiger at Zoya kundi sumunod sa kagustuhan ni Riman. Inatasan sila ni Riman sa isang misyon na magtungo sa Turkey upang mag-espiya sa gaganaping trilateral summit sa pagitan ng China, Pakistan at Turkey. Isa lang ang kailangan nilang gawin. Yun ay ang nakawin ng briefcase na iti-trade ng China sa Pakistan. Para maisakatuparan ang misyon ay humingi si Tiger ng tulong sa mga kaibigan niyang RAW agents na si Rakesh, Karan, at Nikhil. Pinaliwanag ni Tiger ang buong misyon kung saan kailangan nilang manakaw ang briefcase bago ito may trade ng China sa Pakistan. Ang briefcase ay mahigpit na iniingatan sa isang vault at ang tanging paraan lang para mabuksan ito ay sa pamamagitan ng pag-scan sa mata ng Chinese general na si Zemo. Mabuti na lang mayroong device si Rakesh na pwedeng makakopya ng mata ng isang tao. Hindi na sila nagaksaya pa ng oras at sinimulan na ang misyon. Unang kinumpranta ni Zoya ang Chinese general na si Zemo sa isang matinding labanan upang makuha ang kopya ng mata nito. Natalo niya si General Zemo at iniskan ang mata nito pagkatapos ipinasa niya ito kay Tiger na naghihintay sa tuktok ng gusali. Pagkatapos pumasok na si Tiger sa gusali kung saan dumaan siya sa kampana.
Matapos patumbahin lahat ng gwardya, tagumpay niyang nakuha ang briefcase at umalis na. Sa kasamaang palad, nagulat si Tiger nang palibutan siya ng mga Turkish police at isang hindi may iwasang habulan ang naganap. Pinauna na ni Tiger si Karan upang may hatid ang briefcase kay Zoya na naghihintay sa kanilang tagpuan. Habang pinagpatuloy namang ilihis ni Tiger ang atensyon ng mga pulis na humahabol sa kanya. Ngunit sa dami ng pulis na pinalibutan siya, wala na siyang ibang choice kundi ang sumuko. Samantala nakipagkita na si Zoya kay Riemann para ibigay ang briefcase kapalit ng kanilang anak na si Junior. Ibinunyag na si Riemann pala ang nag-leak ng impormasyon sa mga Turkish police tungkol sa pagnanakaw ng briefcase. Lumalabas na ang briefcase ay naglalaman ng nuclear launch code na binili ng Pakistan sa China. At dahil ninakaw ito ni Tiger at Zoya, mas lalong iinit ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan dahil si Tiger ay ahente ng India. Ang magiging paniniwala ng Pakistan ay ninakaw ni Tiger at Zoya ang nuclear launch code para ihatid sa India, habang ang India naman ay maniniwala na sina Tiger at Zoya ay planong ilunsad ang mga nuke sa kanila. Tinupad ni Riemann ang kasunduan kung saan binigyan niya ng antidote ang kanilang anak at pinalaya na sila. Kinausap ng punong ministro ng Pakistan na si Irani Sahiba ang gobyerno ng India, na sinasabing isinapanganib niya ang kanyang karera sa politika sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isang peace treaty sa India, ngunit sa kabila nito ay nagpadala pa rin sila ng RAW agent na sumira sa kanilang kasunduan. Subalit iginiit ng India na wala silang kinalaman sa ginawang aksyon na ito ni Tiger. Katunayan ay itinuturing nila si Tiger ngayon bilang isang rogue agent at hiniling kay Irani na isagawa ang paglilitis ni Tiger na naaayon sa kanilang batas. Samantala, ipinadala ng ISI ang kanilang mga ahente para tugisin si Zoya at mabawi ang nuclear launch code. Hiniling din ni Menon kina Rakesh, Karan at Nickel na tulungan silang bawiin ang nuclear launch code kay Zoya kung ayaw nilang maisama sa pagkabilanggo. Lumipat ang eksena kay Tiger na ipinadala sa army prison ng Pakistan at lubhang pinahihirapan ng mga sundalong gwardya doon. Nagulat siya nang dumating si Riemann at lumalabas na magkasabwat pala sila ng Army Chief General na si Hoxsub. Si Hoxsub pala ang nagpalaya noon kay Riemann sa bilangguan dahil sa magkapareho nilang layunin. Ipinaliwanag ni Riemann ang kanyang buong plano kung saan sa darating na Independence Day ng Pakistan bago magpahayag ng talumpati si Irani sa publiko, ay papatayin na nila ito para siya ang magiging bagong punong ministro ng Pakistan. Habang si Tiger ay walang magagawa dahil sisentensyahan na siya ng kamatayan. Matapang na tugon ni Tiger na sisiguruhin niyang wala ni isa sa mga plano niya ang mangyayari. Ilang oras ang lumipas, nagawang pakawalan ni Tiger ang sarili at gumawa siya ng explosive device na naglikha ng pagsabog sa bilangguan. Sa pamamagitan nito ay nagawang makatakas ni Tiger mula sa mga gwardya. Nang makorner siya ng mga sundalo, may biglang naghagis ng smoke bomb at isang lalaki pala ang dumating para iligtas si Tiger. Ang pangalan niya ay si Patton. Tumakas sila sa pamamagitan ng cable car at pagkatapos dumiretsong sumakay sa inihandang sidecar ni Patton. Ngunit hindi nila inasahan nang salubungin sila ng tropa ng militar na pinaulanan sila ng machine gun. Pero naghanda pala ng pampasabog si Patton at pinasabog ang tulay. Ilang karagdagang tropa ng mga sundalo pa ang dumating pero lahat sila ay wala ring binatbat sa pinagsamang husay ni Patton at Tiger. Kalaunan ni Rat sila nang dumating na helicopter ngunit may magandang plano si Patton kung saan balak niyang agawin ang helicopter. Kasabay nito, isang bigman ang dumating na inatake si Tiger ng bazooka. Muntik nang mahulog si Tiger mabuti at nakakapit pa siya sa sasakyan. Napansin nito ni Patton kaya pinabulusok niya ang helicopter sa tulay at sinagip si Tiger. Nagpasalamat si Tiger kay Patton bago ito tumalon sa lawa. Kinabukasan, naglakbay si Tiger patungong Islamabad kung saan nakipagkita siya sa kanyang ampon na si Hassan na iniligtas niya noon sa isang misyon sa Akrit. Kasabay nito, natuntunan ng mga RAW agents at ang dalawang ISI agents na si Abrar at Javed ang kinaroroonan ni Zoya. Kinumbinsi sila ni Zoya na si Riemann ang nag-utos sa kanila ni Tiger na kawin ang nuclear launch code. Hiniram ni Tiger ang laptop ni Hassan para makausap si Zoya at kanyang anak.
Dito ay ibinunyag ni Tiger sa kanila ang pinaplanong pagpaslang ni Riemann sa punong ministro kinabukasan. Sa huli nagpasya silang magtulungan upang pigilan ang masamang balak ni Riemann. Kinabukasan, tagumpay na nakalusot sina Tiger at Zoya at iba pang koponan sa loob ng State Palace. Dumiretso si Zoya at Tiger sa silid ng ministro, habang ang iba ay nagset ng trap para sa paparating na mga sundalo ni Riemann. Nagulat ang punong ministro sa pagdating ni Tiger at Zoya, inaakalang papatayin nila siya. Pero pinaliwanag ni Tiger na narito sila para iligtas siya sa kamay ni Riemann na nakikipagtulungan sa kanyang general na si Hawksub. Pinahayag din ni Zoya ang katotohanan na dinukot ni Riemann ang kanilang anak upang pilitin silang nakawin ang nuclear launch code. Sa huli ay nakumbinsi nila si Irani nang marinig nito sa telepono na pinapatay ni General Hawksub at kanyang mga sundalo ang bawat kawani pagpasok nila sa palasyo. Agad namang dinala ni Zoya si Irani patungong bunker pero habang papunta doon, naabutan sila ng mga sundalo ni Hawksub. Dahil dito isang hindi may iwasang shootout ang sumiklab sa loob ng palasyo. Matapos ang mahabang bakbakan, sa wakas ay nagawang mahuli ni Tiger si General Hawksub. Inutusan niya ang general na ibunyag nito sa publiko ang buong plano nila ni Riemann. Kapag hindi siya sumunod ay tutuluyan niya siya gamit ang sniper. Pero habang papalabas na si General Hawksub, biglang may bumaril sa kanya na ikinagulat ni Tiger. Ito pala ay walang iba kundi si Riemann na dumating na sa tuktok ng palasyo. Bukod pa dun, hawak niya na ring bihag si Karan at Abrar, maliban kay Javed, na ibinunyag na lihim palang nagtatrabaho kay Riemann. Lumalabas na si Javed ay kapatid pala ni Shaheen, ang asawa ni Riemann na pinatay ni Tiger noon. Pinatay ni Riemann si Abrar at Karan, pagkatapos nag-broadcast sila ng live video sa publiko upang pasamain na naman ang imahe ni Tiger. Pinahayag niya sa publiko na nabawi niya na ang nuclear launch code, pero binihag daw ni Tiger ang kanilang punong ministro sa loob ng palasyo at pinatay pa si General Hawksub. Pagkatapos, dahil hindi pa alam ni Tiger at Zoya ang pagtataksil ni Javed, ay inutusan siya ni Riemann na alamin ang kinaroroonan nila Tiger sa palasyo. Pero nang makarating na sila sa itinurong lokasyon nila Tiger, bigla silang sinalakay ni Tiger at napasuko. Tila naisahan sila ni Tiger dahil batid na pala nila na si Javed ang traidor sa kanilang grupo, mula nang malaman nila sa kanyang telepono na kapatid siya ni Shaheen. Pero bumaliktad muli ang sitwasyon ng hawak ng bihag ni Javed si Hassan. Ngayon, si Tiger at Zoya na ang nasa dehadong sitwasyon dahil kay Hassan. Mahigpit na niyakap ni Hassan si Tiger upang ipaabot ang pasasalamat at pamamaalam nito. Tila ba mayroon siyang hindi magandang pinaplano. Nagsuot pala siya ng mga pampasabog sa kanyang katawan at nagpas siyang isakripisyo ang sarili. Ngunit sa kasamaang palad, nakaligtas pa rin si Riemann at nabihag muli si Tiger, habang si Zoya ay nakatakas na. Inutusan nila si Tiger na dalhin sila sa punong ministro. Pero pagdating sa bunker, wala na doon ang punong ministro. Inutos pala ni Tiger kay Zoya kanina na ilabas ang punong ministro mula sa bunker. Pagkatapos sinimulang atakihin ni Tiger ang mga tauhan ni Riemann hanggang sa silang dalawa na lang ni Riemann ang natira. Si Zoya at Nickel sa kabilang banda ay tinapos na ang natitirang tauhan ni Riemann. Ipinaghiganti rin ni Zoya ang pagkamatay ni Abrar at Karan sa pamamagitan ng pagpatay kay Javed. Patuloy na naglalaban sina Tiger at Riemann hanggang sa huli. Be himself. Napatay nila si Riemann. Sa huling eksena, ini-broadcast ni Irani ang kanyang talumpati mula sa loob ng palasyo at inilantad sa publiko na ang mastermind sa likod ng lahat ng kaguluhang ito ay si Atesh Riemann na gustong pag-awayin ang India at Pakistan at balak siyang palitan sa pagiging punong ministro. Ipinahayag niya rin ang kanyang pasasalamat kay Tiger at Zoya na nagligtas sa kanyang buhay at pinatunayang sila ay mga inosente. Pagkatapos nagpaalam na sina Tiger at Zoya sa punong ministro at bumalik na sa kanilang tahanan sa Austria. Nakipag-ugnayan si Tiger kay Menon at tiniyak sa kanya na lagi siyang nandyan upang maglingkod sa kanyang bansa at dito na nagtatapos ang pelikula.